Ang mga bundok na minsan ay puno ng buhay ay naging tahimik at basag sa isang iglap. Sa isang maliit na nayon sa hilagang Thailand, ang buhay ni Somchai, isang retiradong mahout, ay umiikot sa kanyang tapat na kasama, si Dao, isang matalinong elepante na itinuring niyang anak. Simula pagkabata ni Dao, magkasama na sila maging sa pagtanda ni Somchai at pagretiro mula sa trabaho. Ang kanilang samahan ay higit pa sa ugnayan ng tao at hayop. Ito ay isang kwento ng pamilya, tiwala at pagmamahal na walang kapantay. Ngunit isang araw, ang mapayapang pamumuhay nila ay biglang sinubok. Nagdilim ang kalangitan at ang ulan ay bumuhos na parang walang katapusan. Ang ilog na dati mahinahon ay naging isang rumaragasang halimaw na nilalamon ang lahat ng madaanan nito. Ang buong nayon ay nalubog sa tubig baha. At ang mga bahay na gawa sa kahoy ay tinangay na parang mga palito. Sa gitna ng kaguluhan, nawala si Dao. Nataranta si Somchai. Tinawag niya ang pangalan ng elepante. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng bagyo, ngunit walang sumagot. Sa kanyang pag-aalala, nalaman niyang kinuha ng mga rescuer si Dao. Dahil sa kanyang lakas at katatagan, si Dao ang tanging pag-asa upang makatawid sa malakas na agos at iligtas ang mga natrap na residente. Ang puso ni Somchai ay pinaghalong takot at pagmamalaki. Alam niya ang tapang ni Dao, ngunit alam din niya ang panganib na dala ng rumaragasang baha habang ligtas siyang naghihintay sa mataas na lugar. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tubig, umaasang makita ang pamilyar na anino ng kanyang minamahal na elepante. Ngunit sa pagdaan ng mga oras at sa unti-unting paghinto ng ulan, si Dao ay hindi bumalik. Nang sa wakas ay humupa ang baha, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa nawasak na nayon. Agad na sinimulan ni Somchai ang kanyang paghahanap. Tinahak niya ang maputik at magulong lupain. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at takot. Tinawag niya ang pangalan ni Dao ng paulit-ulit, ngunit ang tanging isinasagot ng lambak ay ang alingawngaw ng kanyang sariling boses na puno ng pighati. Lumipas ang mga araw. Ang pag-asa ni Somchai ay unti-unting nauubos, ngunit hindi siya sumuko. Nagtanong siya sa bawat nakaligtas na kanyang nakasalubong. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa anumang balita. Ngunit lahat ay umiling lang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sarili nilang kalungkutan. Para kay Somchai, ang bawat pagsikat ng araw ng walang si Dao ay isang pasakit. Ang elepante ay hindi lamang isang alaga. Ito ang kanyang kasama sa buhay, ang kanyang pamilya, ang tagapag-alaga ng kanyang mga alaala. Hanggang isang hapon, isang grupo ng mga nakaligtas na may mga bakas pa ng takot sa kanilang mga mukha ang lumapit kay Somchai. Tahimik silang naupo sa tabi niya. Isang matandang babae na nanginginig pa rin ang nagsalita. Si Dao, sabi niya, iniligtas niya kami. Dahan-dahan, isa-isang nagkwento ang mga nakaligtas. Inilarawan nila kung paano buong tapang na sumuong si Dao sa malakas na agos, pabalik-balik. Maingat nitong isinakay ang mga bata at matatanda sa kanyang likod. Dinala sila sa kaligtasan sa kabilang pampang. Sa bawat pagtawid, si Dao ay mas lalong nanghihina. Ang mga mata ng elepante ay nagpapakita ng pagod, ngunit hindi ito tumigil. Ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa rumaragasang tubig. Nailigtas niya ang 12-dosenang buhay. Ang mga batang umiiyak at mga magulang na desperado ay kumapit sa kanya habang tinatahak niya ang mapanganib na tubig. Siya ang kanilang naging tulay, ang kanilang anghel na tagapagligtas. Pagkatapos ng huling pagtawid, habang ang huling bata ay ligtas ng naibaba, bumagsak si Dao sa pampang dahil sa sobrang pagod. Sinubukan pa nitong tumayo, ngunit ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Sa huling pagkakataon, lumingon ito sa nayon na kanyang iniligtas at pagkatapos ay pumikit na. Namatay si Dao bilang isang bayani. Ang kanyang katawan ay isang sagisag ng walang hanggang sakripisyo. Habang pinapakinggan ni Somchai ang mga kwento, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng pagkawala ay napakalalim.
Ngunit ito ay may kasamang kakaibang pakiramdam ng pagmamalaki at pag-unawa. Naiintindihan niya na ginawa ni Dao kung ano ang laging itinuturo sa kanya, ang maging mabuti, ang magmalasakit. Ang puso ni Somchai ay wasak, ngunit alam niyang ang huling hininga ni Dao ay puno ng pagmamahal. Sa halip na magpakalunod sa kalungkutan, nakahanap si Somchai ng bagong layunin sa gitna ng mga guho. Ginamit niya ang alaala ni Dao bilang kanyang inspirasyon. Pinangunahan niya ang komunidad sa muling pagtatayo ng kanilang mga bahay, hindi lamang gamit ang kahoy at bato, kundi gamit din ang pag-asa at katatagan. Ang sakripisyo ni Dao ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula. Nagtatag din si Somchai ng isang maliit na santuwaryo para sa mga elepante. Hindi ito isang atraksyon para sa mga turista, kundi isang lugar kung saan ang mga elepante ay maaaring mamuhay ng payapa at may dignidad. Hindi ito, itinuro niya sa mga mas bata ang kahalagahan ng makatao at responsableng pag-aalaga sa mga dakilang nilalang na ito. Tinitiyak na ang kwento ng kabayanihan ni Dao ay maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Taon-taon, kapag sumasapit ang anibersaryo ng baha, nagsasagawa ang buong nayon ng isang solemne na seremonya. Nagpapalipad sila ng daan-daang parol sa kalangitan ng gabi. Ang bawat ilaw ay isang panalangin, isang pasasalamat, isang parangal. Sa elepanteng ibinigay ang lahat para sa kanila. Ang mga parol ay umaakyat ng mataas na parang mga bituin na gumagabay sa kaluluwa ni Dao. At si Somchai, na ngayon ay mas matanda na, ay tahimik na nakatayo sa gilid ng gubat. Habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw na lumilipad, isang ngiti ang mababakas sa kanyang labi. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga puno, sinasabi niyang naririnig pa rin niya ang banayad na yabag ni Dao na naglalakad sa kanyang tabi, isang tapat na kasama magpakailanman. Ang kwento ni Dao at Somchai ay isang paalala na ang tunay na sakripisyo ay hindi kailanman namamatay. Ito ay nagiging walang hanggan kapag ginagawa nating habag ang sakit ng pagkawala. Paano mo pararangalan ang isang taong minahal mo na ibinigay ang lahat para sa iba? Salamat sa panunood! Kung naantig ka sa kwentong ito, mangyaring i-like at i-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli.